Mayroon kang sekundo lang bago sumuko sa lahat. Isang segundo lamang ang natitirang lakas mo upang magpatuloy. At sa eksaktong sandaling iyon, nang iniisip mo ng seryoso kung bakit ka pa ba nagsisikap, dumating ang isang talata na ganap na nagbago ng direksyon ng iyong buhay. Ito ang kwento kung paano ang ilang pangungusap lamang ay naging liwanag sa iyong pinakamadilim na gabi. Naalala ko ang taong iyon na parang kahapon pa lang. Ako mismo ito, pero sa panahong iyon, pakiramdam ko ay isang iba't ibang tao na lang. Ang buhay ay parang isang mabigat na tali na nagsasara sa iyong lig, at bawat araw ay mas nagiging mahigpit pa ang buhol. Hindi mo na alam kung saan ka nagsimula, kung paano ka nagsimulang mag-suffer. At higit sa lahat, hindi mo na alam kung paano ka makakahanap ng paraan upang tumigil. Ang depression ay hindi tulad ng kung ano ang inakala ko noon. Hindi ito simpleng kalungkutan na mawawala pagkatapos ng ilang araw. Ito ay parang may kasamang tao na palaging nandoon sa iyong likod, nagsasabi sa iyo na wala kang halaga, na walang punto ang lahat, na mas mahusay na kung wala ka na. At ang pinaka-nakakatakot ay na, sa mahabang panahon, nagsimulang maniwala ka sa mga sinasabi nito. Nag-iwan ako ng aking mga kaibigan dahil pakiramdam ko ay hindi nila ako maintindihan. Nag-iwas ako sa mga pamilya dahil nag-aalala ako na makikita nila kung gaano ako kabuluhan. Nag-isolate ako sa aking sarili at sa paglipas ng panahon, ang imahe na ito ng isang masayang tao ay naging isang mahusay na pagtatanghal lamang. Sa labas, ngiti. Sa loob, walang buhay. Ang mga gabi ay naging ang pinakamahirap na bahagi ng araw. Kapag nakatulog na ang mundo, kapag walang ingay, kapag wala ng iba pang tao upang maging bahagi ng iyong alalahanin, yun ang panahon na iyong isipan ay nagsisimulang magsalita. At ang mga salita nito ay hindi maganda. Ang mga salita nito ay masakit, puno ng pag-aalinlangan, puno ng pag-iwanan, puno ng dahilan kung bakit hindi ka dapat patuloy na mabuhay. Mayroon akong plano na. Alam ko kung paano ko ito gagawin. Nag-isip ako ng detalye, nag-isip ako ng oras, nag-isip ako ng lugar. At ang pinaka-nakatakot ay na sa panahong iyon, pakiramdam ko ito ang tamang desisyon. Ito ang solusyon. Ito ang paraan upang tumigil ang sakit na ito na patuloy na sumasama. Ngunit mayroong isang gabi na hindi ako makatulog. Nag-scroll lang ako sa aking telepono. Walang layunin, walang direksyon, simpleng ginagawa ko dahil wala akong ibang gagawin. At pagkatapos na ilang oras, nahanap ko ang isang talata. Hindi ito mula sa isang kilalang personalidad. Hindi ito mula sa isang best-selling libro. Ito ay simpleng isang mensahe na binahagi ng isang random na tao na hindi ko kakilala. Ang talata ay nagsabi ng ganito, ang iyong pinakamadilim na gabi ay hindi ang pagtatapos ng iyong kuwento. Ito ay lamang ang pinakamalaking twist sa iyong plot. Ang mga taong tunay na nag-inspire sa mundo ay hindi ang mga taong hindi kailanman nakaramdam ng sakit. Sila ay ang mga taong nag-suffer, nagsugal, ngunit pumili pa rin na magsimula ulit. Ang iyong kapangyarihan ay hindi nakatayo sa kung gaano kakalakas na hindi mag-suffer. Ito ay nakatayo sa kung gaano kakalakas na mag-suffer at pumili pa rin na maglakad papunta sa liwanag. Nagbasa ako ng talata na iyon ng 10 beses. Bawat pagbasa, pakiramdam ko ay may bagong kahulugan ito. Parang ang bawat salita ay dinisenyo para sa akin, para sa eksaktong sandaling iyon, para sa eksaktong pangangailangan ko. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nag-isip ako ng isang bagay na hindi ko naisip noon. Kung ano ang mangyayari kung hindi ako susuko. Hindi ko agad na nabago ang iyong pag-iisip. Hindi ito isang magic wand na nangyari sa isang gabi. Ngunit ito ang unang beses na nag-crack ang pinto ng pag-asa. Ito ang unang beses na nag-isip ako na maaring may mas maraming kwento pa sa akin na hindi pa nasasabi. Maaring ang pinakamadilim na kabanata ay hindi ang dulo. Maaring ito ay lamang ang bahagi kung saan ang protagonist ay nasa kanilang pinakamababang punto bago bumangon.
Ang umaga pagkatapos, hindi ako bigla na naging masaya. Hindi ako bigla na naging perpekto. Ang depression ay nandoon pa rin. Umiikot pa rin, nagsasalita pa rin. Ngunit ngayon, mayroon akong isang bagay na mas malakas. Mayroon akong isang dahilan upang makinig sa ibang boses. Ang boses ng pag-asa. Ang boses ng pagkakataon. Ang boses na nagsasabi na ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Nagsimula akong kumilos. Maliit na hakbang lamang sa unang pagkakataon. Nag-text ako sa aking nanay at nagsabi na gusto ko ng tulong. Nag-book ako ng appointment sa isang therapist. Nag-join ako ng isang online community ng mga taong dumadaan sa parehong bagay. At sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay mas malalaki ang liwanag. Ang therapy ay hindi madali. Ang pag-uusap tungkol sa iyong mga trauma, sa iyong mga takot, sa iyong mga sekreto, ay isa sa mga pinakamahirap na bagay na kailanman mong gagawin. Ngunit sa unang pagkakaon, nag-usap ako ng totoo. Hindi ako nag-perform, hindi ako nag-pretend. Ito ay ako, sa aking buong pagkakataon na may lahat ng aking mga panganib at mga sugat. Ang aking therapist ay nagsabi ng isang bagay na hindi ko malilimutan. Ang depression ay nagsisinungaling. Ito ay nagsasabi sa iyo na wala kang halaga, ngunit ito ay hindi totoo. Ito ay nagsasabi sa iyo na walang punto ang lahat, ngunit ito ay hindi totoo. Ito ay nagsasabi sa iyo na mas mahusay na kung wala ka na, ngunit ito ay ganap na hindi totoo. Ang iyong trabaho ay hindi naniniwala sa mga kasinungalingan na ito. Ang iyong trabaho ay matuto na makinig sa iyong sariling boses. Ang boses na nagsasabi ng katotohanan. Nagsimula akong basahin ang mga libro tungkol sa mental health. Nagsimula akong mag-meditate kahit na napahirap para sa akin sa simula. Nagsimula akong magsulat ng aking mga damdamin sa isang journal. At nagsimula akong makipag-connect sa mga tao na tunay na nag-aalaga sa akin. Hindi lamang ang mga taong nandoon sa araw ng kasiyahan, kundi ang mga taong nandoon din sa gabi ng pagdududa. Ang aming mga kaibigan ay naging mas malalim. Ang aming mga relasyon ay naging mas malakas. Dahil ngayon, alam nila ang totoo. Alam nila na may mga gabi na mahirap ito at yun ay okay. Alam nila na hindi ako perpekto at yun ay okay din. At higit sa lahat, alam nila na hindi ako nag-iisa sa iyong pagsubok. Ang mga buwan ay lumipas, ang taon ay lumipas, at habang lumalaki ang oras, nagsimulang lumaki din ang aking pag-unawa. Hindi ang depression ay nawala. Ito ay nandoon pa rin, ngunit ngayon, alam ko kung paano ito pamahalaan. Alam ko kung paano makinig sa aking katawan at sa iyong isipan. Alam ko kung kailan kailangan ko ng tulong at kung paano humingi nito. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari sa kung paano ko tiningnan ang iyong sarili. Nagsimula akong makita ang iyong sarili bilang isang survivor. Nakita ko ang iyong sarili bilang isang taong may lakas na mag-suffer at pumili pa rin na maglakad. Nakita ko ang iyong sarili bilang isang taong may kwento na karapat-dapat na marinig. Ang talata na iyon ay naging isang bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Bawat oras na nararamdaman ko ang sarili ko na bumababa, pinabasa ko ito ulit. Bawat oras na nag-aral ako ng iyong sarili na hindi sapat, pinabasa ko ito ulit. At bawat pagbasa, naalala ko na ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ngayon, nais ko na ibahagi sa iyo ang iyong talata na ito. Dahil alam ko na mayroon kang mga gabi na tulad ng iyong gabi. Alam ko na mayroon kang mga oras na pakiramdam mo ay walang pag-asa. Alam ko na mayroon kang mga sandali na nag-isip ka na ang mundo ay mas maganda kung wala ka na. Ngunit nais ko na sabihin sa iyo ngayon, ang iyong pinakamadilim na gabi ay hindi ang pagtatapos ng iyong kwento. Ito ay lamang ang pinakamalaking twist sa iyong plot. Ang iyong kapangyarihan ay hindi nakatayo sa kung gaano kakalakas na hindi mag-suffer. Ito ay nakakatayo sa kung gaano kakalakas na mag-suffer at pumili pa rin na magpatuloy. Ang buhay ay hindi laging maganda. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ng mga pagkabigo,
ng mga oras na pakiramdam mo ay walang paraan. Ngunit ang buhay ay puno rin ng mga sandali ng kagandahan, ng mga koneksyon, ng mga tagumpay na hindi mo inakala na posible. Kung nandito ka ngayon at nag-iisip ka na ang lahat ay walang pag-asa, nais ko na alam mo na hindi ito totoo. Ang iyong isipan ay nagsasabi ng mga kasinungalingan. Ang iyong depression ay nagsasabi ng mga kasinungalingan. Ngunit ang iyong puso ay nagsasabi ng katotohanan. At ang katotohanan na ito, ikaw ay karapat-dapat na mabuhay. Ikaw ay karapat-dapat na makaramdam ng saya. Ikaw ay karapat-dapat sa pagkakataon na magsimula ulit. Kaya naman, nais ko na gawin mo ang isang bagay para sa akin. Nais ko na magsimula ka ng isang maliit na hakbang. Kung hindi mo kayang kumilos na yon, okay lang yon. Ngunit bukas o sa susunod na linggo, nais ko na humingi ka ng tulong. Magsalita sa isang kaibigan, makipag-ugnayan sa isang profesional, tawagan ang isang hotline, gumawa ng isang pagbabago, kaano man kaliit. Dahil ang mga maliit na hakbang ay nagiging malaking pagbabago. Ang isang talata ay nagiging isang bagong pag-asa. Ang isang gabi ay nagiging isang bagong araw. At ang iyong pinakamadilim na kabanata ay nagiging ang simula ng iyong pinakamahusay na kwento. Ikaw ay hindi nag-iisa sa iyong pagsubok. Maraming tao ang dumaan sa kung ano ang iyong dinadaluhan ngayon. At marami sa kanila ay nakahanap ng paraan upang maging mas malakas, mas malalim, mas tunay. Ikaw ay maaring maging isa sa kanila. Salamat dahil nakikinig sa akin ngayong gabi. Salamat dahil bukas ka pa rin na nag-isip, na nag-aalala, na nag-aasa. Ito ang lahat ng kailangan ko upang malaman na ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang.